Napakaraming pag-uusapan. Ako, mga kapolitika. Medyo talagang matindi ang ganap ng ating mga current events na nagkakaroon ng mga bangayan ngayon sa magkabilang panig ng ating minorya at mayorya dyan sa Senado. Pero bago magsimula ang ating talakayan, ang ating mga headlines na napili ngayong araw, una ay walang kampihan, walang takipan, basta politika, may reaksyon tayo dyan. Ako ang inyong host, Reaction Page Politika, nag-uulat at nagtatanong. Kayo, anong reaksyon ninyo? Nako, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa mga kapolitika. Marami pong issue ngayon. Nako, meron po tayong i-feature na mga dalubhasa sa tinatawag natin na batas upang tayo po ay maliwanagan. Nako, punta na po tayo sa ating featured video. Nako, ito na ba yun? Ito na ba yun, mga kapolitika? Teka lang ha, hanapin natin. Ito na yata yun ha. Balita muna ito. Hindi pa to yung featured video natin, mga kapolitika, no? Okay. Dante, ano ang mga natalakay na sa status conference ng ICC? Magandang gabi, Bernard. Natalakay na yung petsa kung kailan formal na sisimula na ang paglilitis. Gayun din ang lengguwahe o wika na gagamitin at ang iba pang mga isyo kaugnay sa pagsisimula nitong paglilitis sa ating dating Pangulo. Formal na sinimula ng International Criminal Court o ICC ang status conference sa kasong Crimes Against Humanity na murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang bahagi ng proseso, nagkaroon ng call of case. Gayon din ang appearances o mga dumalo na miyembro ng legal team mula sa prosekusyon, depensa at ng kinatawan ng mga biktima. Bago talakayin ang agenda sa conference, sinabi ng ICC na ang pagiging epektibo at maayos na paglilitis ay depende sa kooperasyon ng mga partido sa kaso. Tiniyak din ng hukuman na kikilalanin ang karapatan ng akusado at igalang ang kapakanan ng mga biktima. Dagdag pa ng hukuman upang mapadali ang paglilitis ay dapat matukoy na ang mga isyu na tatalakayin. Ang mga ipipresentang mga ebidensya ay gawin sa pinaiksing pamamaraan, iwasan ang mahahabang mga argumento. Kasunod nito, pinag-usapan ang ilang mahalagang isyu kabilang na ang petsa ng paglilitis. Ayon sa prosekusyon, nais nilang gawin ang formal na paglilitis sa Nobyembre ngayong taon. Ang kampo ng mga biktima ay mas maaga sa Setyembre 2026. Samantala, ang depensa naman o kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinabing handa sila sa paglilitis pero mas maigian niya kung hindi sa taong ito gagawin. That the start of the trial could not be this year. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3. Bagay na tinutulan naman ng kampo ng mga biktima dahil napakatagal-an niya kung mangyayari ang paglilitis sa susunod pa na taon. Further consultation with our clients. They are amenable to start this trial. 30th of November seems to them at the moment still a reasonable period of time. January 2027, no. For them it's too long. Dinalakay din kung anong mga wika ang gagamitin sa paglilitis ayon sa... Okay, so konting ano lang po mga kapolitika, konting insights lang po ito. Well, sa ano nakikita natin, gusto ng depensa, yung bagong abogado ni Pangulong Duterte, na gawin yung paglilitis next year, as probably 2027. So, ayaw naman ng prosecution. Sa mga siguro, yung iba ay
may mga agam-agam tungkol dito. Lalo na siyempre ay yung mga paglilitis dito ay ano naman, ginaganap naman sa publiko, ano, may public record naman, kaya nga naibabalita siya. So siyempre sa panig ng sa panig ng mga biktima, justice delayed is justice denied. There is such an argument, pero siyempre ano lang naman yon, argument lang naman yon, di ba? And dito naman sa panig ng akusado, ng depensa, ang bagong abogado, it's very natural na meron siyang ganong anticipation sa paglilitis na kung mas mahaba yung ibibigay na panahon since nag-assume pa lamang siya, kailangan niyang pag-aralan, kailangan niyang mabusisi, ay para sa kanya, kailangan ng ilang taon, ilang buwan. So, June, July, August, September, October, November, December, and January is pang 8 buwan. Starting the month of May. Diba? So, ang ating sinasabi dito, dalawang kampo ito na magkasalungat yung kanilang pananaw tungkol sa pag-uumpisa ng hearing. No? Siyempre, lahat sila yung magkahiwalay na panig ay may parehong punto. Pero kung titingnan mo, si former President Rodrigo Roa Duterte ay hindi pa siya na pronounce na guilty. Pero he is already serving sentence. And nakakulong na, nagsiserve na siya ng sentence siya. He was deprived already of his liberty. So, ibig sabihin, if it comes from the defense counsel or the defense team itself, or the what is this? The favor, the request for favor that the start of the hearing should be done next year, then walang no harm is done, and this just to ensure that a just fair trial should be given. Ibig sabihin, it's part of due process. So, mas maganda nga yun sa side ng prosecution, kasi wala naman silang wala naman silang kalugian, nakakulong na ibig sabihin, parang pinaparusahan na, parang nag-a-assume na may sala. Ganon daw yung ICC, unlike here in the Philippines, sa mga kasalanan na hindi masyado mataas. Hindi reklusyon perpetua yung tinatawag na pagkakasala, no? Abay pinapayagang magpiyansa, kaya nakakalabas pansamantala on the legal maxim na you are not yet declared as a guilty. The trial is still being tried on court of law. So hindi ka pa pwedeng i-deprive sana ng iyong kalayaan, not until proven guilty beyond reasonable doubt. Nako, mga kapolitika, nako. Humaba tayo doon, and then napansin ko yung mic ko ay malayo pala, nakaganyan pala sa bibig ko. So I'm perceiving na medyo mahina yung boses ko doon. Ako, pasensya na kayo mga kapolitika. I forgot that the mic is sensitive. Anyways, let's continue to the video.
prosekusyon, prioridad nila ang ginagamit na lengguwahe ng akusado at mga testigo. Kabilang sa nabanggit Bernard ay Tagalog at English. Pero sabi ng prosekusyon na mas marami sa mga witness ay hindi naman marunong mag-English. Samantala sa bilang naman ng mga testigo na ipepresenta, nasa 60 hanggang 70 na witnesses ang inaasahang ipepresenta ng prosekusyon, kasama na ang nasa 30 insider witnesses. Well, the problem with this court in the ICC, no? We're not really questioning the integrity of the court. Hindi natin kine-question yung integridad ng korte ng ICC in trying cases sa pagdidinig ng mga kaso. Ang problema lang dyan ay uso dyan yung redacted, hindi sinasabi kung sinong witness na yan. Sila doon ng mga hukom, hindi naman nila kilala yon. Nako, may technical problem lang po kanina. Nako, tuloy na tayo sa... tuloy na tayo sa ating... Nasaan na ba yun? Ay, nako, nandyan na lang pala eh. Nako. Bakit ba natin na yun? Sa ngayon, Bernardo, bago tayo umere ay nakabreak ang sesyon ng International Criminal Court at inaasahan natin ang mga pag-uusapan pa ngayong gabi ay itong may kaugnayan sa disclosure obligations kung saan dito tatalakayin ang dami at schedule ng paglalabas ng mga natitira pang ebidensya, mga issue sa transcription at pagsasali ng mga ebidensya, proteksyon ng mga saksi kabilang yung paglilimita sa paglalabas ng kanilang pagkakakilanlan at tatalakayin din ang Yung mga ganitong kaso kasi mga kapolitika ay ito napaka-selan kasi syempre presidente yung kinakasuhan, tapos may issue pa dito sa jurisdiction na bakit Pilipinas hindi nakasali sa ICC pero doon pa rin dininig yung kaso. Well, dinala doon kasi si former President Rodrigo Roa Duterte na to some lawyers here in the Philippines ay syempre mga kapolitika yung bayad din dyan sa abogado ay syempre malaking halaga din yung pinabayad dyan. Yung kasi yung bayad sa abogado nakadepende yan sa itinatakdang halaga ng pinag-uusapan na issue. So ang pagkatao dito ni President Duterte, hindi naman yan ibig sabihin kung pepresyohan mo yan, hindi naman maliit na yan kasi presidente na yan. Tapos syempre kung kukwentahin mo yung kanyang kita, kung may pension man siya, kaya sinisigurado lang siguro ng abogado niya na ay may papanalo niya yung kaso. That is the objective of every lawyer. Alam nga naman, ang gagawin mo dyan, mag-aabogado ka. Tapos sige, next month, pwede na. Diba? So, hindi naman gini-question yung magaling na abogado na kayang mag-deliver. Ang gini-question dyan, kahit gaano ka pa kagaling, kung hindi mo masusuri yung kabuuan at hindi mo makakalap yung mga ebidensya kontra ebidensya, abay, paano ka makakatiyak na madadala mo at naipapanalo yung kaso sa mo lang, sa intelligence mo lang or kasi ebidensya yung pinag-uusapan. Ako, mga politika. Tagpana nga natin yung video. handa para sa trial proper kung saan dito ay aalamin yung pagsusumite ng mga trial brief at iba pang usapin tungkol sa mga sakdal, resolusyon ng mga musyon na kailangang tapusin bago magsimula ang trial proper at iyon ding pakikilahok ng mga biktima kung saan magbibigay ng deadline kung hanggang kailan lamang sila tatanggapin kung gusto nilang sumama doon sa kaso at yung mga protocol naman kung saan
Ito yung mga alituntunin na ipapatupad ng hukuman para sa paghahanda sa mga saksi, yung kanilang seguridad at iba pang pamamaraan na pinagtibay noong pre-trial phase. So lahat, Bernard, na kanina na lahat ng kampo kasi binigyan yung prosekusyon at depensa na ipaniwanag yung kanilang posisyon kung bakit sa ganong petsa ang kanilang gustong formal na paglilitis. Inaasahan yan na ang magbibigay ng pasya ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court bago ang formal na paglilitis. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Caloocan City. Nako, mga kapolitika, ba. Dito tayo sa ibayong dagat. Mariing pinabulaanan ng White House ang umano'y draft peace framework na inilabas ng Iranian state media kaugnay ng negosasyon sa pagitan ng Iran at United States. Ayon sa White House, complete fabrication o ganap na katang-isip ang inilabas na Memorandum of Understanding o MOU ng Iranian media at hindi dapat ito paniwalaan. Lumabas ang ulat matapos i-anunsyo ng Iranian State TV ang ilang umano'y detalye ng isang draft framework. Kabilang dito ang pag-alis ng US naval blockade at pag-urong ng mga pwersang militar ng Estados Unidos malapit sa Iran. Kapalit nito, papayag umano ang Iran na ibalik sa normal ang pagdaan ng mga commercial ships sa Strait of Hormuz sa loob ng isang buwan. Ngunit ayon sa White House, hindi ito ang tunay na nilalaman ng mga negosasyon at nananatiling pinakamahalagang issue para sa Washington ang pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon. With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon. Ayon kay US President Donald Trump, Okay, mga kapolitika, ako. Pasensya na kayo kasi magko-comment muna tayo. So, mga kapolitika, in all fairness naman sa Amerika, no? So, nako. Abay, napakahirap naman na, 'di ba? Ang ganitong sitwasyon ngayon kasi itong mga leader, although they represent their respective states, apektado minsan yung ibang estado, 'di ba? So hindi natin alam kasi 'di ba si President Donald Trump ang sinasabi niya diyan ma-ensure na walang nuclear weapon yung Iran. So is it choosing a lesser evil? Ano ba yung pronunciation evil? Is it choosing a lesser evil? Ibig sabihin, minipili niya ba yung mas maliit o mahina na katarantaduhan? Oh, nako. Kasi alam naman natin sa standard norms and of course on morality na pasok doon sa mga tao or in the strict sense in English. In English pa talaga. It should be within the commerce of men. Nakatanggap-tanggap sa mga tao dapat. So ano bang katanggap-tanggap sa mga tao? Ay di wag tayo papatay. Nako. One of the Christian doctrine. Even in the Christian doctrine, the Lord Jesus Christ Himself as this instruction. Nako, mga kapolitika. That you should love your enemy. Pero dito talagang ginawang pambobomba ng Israel at ng Estados Unidos sa Iran ay nag-umpisa ito ng malaking tensyon, ng pagganti ng pagbubomba rin ng Iran, ng pagsasara ng Strait of Hormuz until eventually now the whole world is suffering from the energy crisis and it has what? Nag-trigger po ito mga kapolitika ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin
abay, naghirap yung mga Pilipino na butas ang bulsa ni Juan. Ako, mga kapolitika. Dagdag pa dyan yung issue ng flood control at iba't ibang korupsyon sa ahensya ng ating bansa. Ako, mga kapolitika. Ang ginawa ng Amerika, kung totoo man na may nuclear weapon ng Iran, at saka siguro naisip nila, they have this kind of intelligence, yung mga presidente, mga leader, na there is a tendency maybe of Islamic states like Iran na magkaroon sila ng mass annihilation of a particular society, or baka iniisip ng Amerika, ito ano lang hula-hula lang natin to, huwag niyong masyadong paniniwalaan, mga kapolitika. I will leave it up to your inquisitive minds na baka ito ay iniisip nga ng Amerika, nako, na baka kumitil ng maraming buhay ang Iran kapag meron na silang nuclear weapons. Mga kapolitika. So, ano ba ang maganda? Yung ipipigilin ang Iran o unahan na sila? Pero syempre gaganti at maraming madadamay. Ngayon na nga, yun na nga nangyayari. Inunahan nila ang Iran. Pero, anong nangyari? I guess the President of the United States, President Donald Trump, is somewhat pressured also. And nakikita naman natin from that point, hindi na siya masyado agresibo. Although he's maintaining his agenda na ang negotiation, pinabubulaanan niya na still ang kanilang priority is to secure that the Iran will discontinue its research on nuclear, maybe on the nuclear weapons. Nako, mga kapolitika. Ibig sabihin, wala nang kalayaan yung Iran. Pero pag Amerika, pwede ganon. Nako, mga kapolitika. Hindi natin sinasabi na mali ang Amerika. Pero, nagtatanong lang tayo, ano ba? Gusto bang ng Amerika na sila lang? Yun ay po, tanong po yun. Tanong po yun, mga Nako, mga kapolitika. Babay. Mahirap po ang ating kalagayan. At, nako, tuloy na nga natin. Baka marami pa tayong maubos na oras dito. Nako. Operation Nilalaman ng mga negosasyon at nananatiling pinakamahalagang issue para sa Washington ang pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon. with Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon. Ayon kay US President Donald Trump, desidido ang Iran Si President Donald Trump, isang presidente siya ng Amerika. Nako. At ang alam mo naman ang mayroong kung ikaw ay presidente ng Amerika, presidente ka rin ng mga bilyonaryo. Nako. Abay, malulugi yung negosyo ng mga bilyonaryo sa buong mundo kasi mayroon silang iba't ibang mga industries. Kasi hindi naman yan magiging bilyonaryo sa buong mundo kung doon lang sila magninegosyo sa Amerika. They have invested a lot of their industries in the other parts of the globe, in different states. Nako! Iba't ibang mga bansa ang pinaglalaanan ng kanilang mga investments sa iba't ibang uri ng industriya at mga negosyo na lamang sa kanila. At dahil nga sa ganitong trends na naghirap ang mga bansa dahil sa energy crisis na idinulot ng pag-atake ng Amerika, siguro, siguro po ang ating mahal na Pangulo ng United States of America ay na-pressure din. Baka lang, hindi natin alam. Nako. Bakit? Di ba tayo pwede magkaroon ng haka-haka? Nako, haka-haka lang po. Huwag niyo pong paniniwalaan masyado mga kapolitika. Binibigay ko po sa inyo yung pagtitimbang. Kung baka sakali ay ganun din yung naiisip nyo. Nako. Aba, mga kapolitika.
Ang hirap pala kapag ikaw ay presidente ng isang bansa na maraming bilyonaryo. Nako, abay, kaya akala ko ba reaction page politika ang bansa na maraming bilyonaryo ay China? Hindi. Meron din maraming bilyonaryo sa China. Bakit? Saan mo ba yan nalaman? Sa mga paano lang natin sa social media, sa pag-google, pa AI mode lang, di ba? Bakit? Hindi ba kayo nag-AI dyan? Nako, mga kapolitika, magano kayo, mag-research din kayo paminsan-minsan. Ang ating pong technology ngayon, we should take advantage of it and we should confirm also if this information in the web, in the World Wide Web is accurate with regards to the references, citations should be needed. Kailangan meron po tayong authority na magko-confirm kung tama nga yung nandoon. No? Baka naman fake news na rin yung pinapalabas. Well, hindi naman siguro yung ating AI ay maglalabas ng fake news. Nako. Depende kung yung sources na may papakita ay gano'n nga, no? It depends, no? It depends. You can interact, by the way, naman sa AI, no? Parang pwede mo naman siyang kausapin kahit paano. Ako, mga kapolitika, napakahirap po ng panahon natin ngayon. Nako. Ubos na po yung oras. Sige, tingnan po natin ang balita. Na makipagkasundo dahil lumalala na rin ang kanilang problema sa ekonomiya matapos ang mga nagdaang sigalot sa gitnang silangan. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but that we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Well, the problem here, mga kapolitika, they have burned billions of dollars just for this war. Siyempre, nalugi siguro din yung Amerika. Diba? May mga balita dati na siyempre kung alay ka ng Israel, siguro makikihati ka doon sa gastusin sa mga missile na yan. Mga drones pala ng Iran ay mas mura compared sa mga Iron Dome missile ng Israel at yung mga missile ng Amerika. So kung millions yung isang worth of millions yung isang missile, tapos $25,000 lang yung mga drones, or yung isang drones baka $1,000 lang, talagang nako. Siguro nanlumo din si Donald Trump, 'di ba? Kasi yun nga, mga kapolitika. I don't know, this is just my belief as a Christian. Ang isang doktrinang Kristiyano na huwag kang papatay, mga kapolitika. Mahalin mo pa nga yung kaaway. Abay, linabag dito sa nangyaring gera, ang daming inosenteng buhay ang nadamay. Gano'n naman palagi yung gera, if you still remember the propaganda of Adolf Hitler during World War II. This agenda promises that the Germans during the time that they must have enthusiasm for a particular kind of race, that they belong to the Aryan race, and that they have declared that the Jews is of a second class. Pinaparusahan siguro yung mga Hudyo noong panahon na yon. Kasi parang maraming mga Hudyo ang namatay, dineclare sila na second class ng Germans, di ba? Kasi itong mga Hudyo na ito, hindi naman itong mga Kristiyano, hindi ito naniwala sa second coming. They still believe in the law of Moses. Kaya siguro ganun. Kasi ang mga totoong Kristiyano sa panahon natin ngayon na nalipat na sa mga hintil ay
nagbago yung topic natin, napunta tayo dito sa religion, mga kapolitika. balik. Kasi naano natin yung mga ginawang or naging epekto ng pagkikipagera ng Amerika. Nako. Ikaw talaga, President Donald Trump, ha? You know, with all due respect naman sa ating, of course, head of the state, na ginagawa lang siguro niya yung kanyang sa pakiramdam niya ay mas nakabubuti sa nakararami. Meron bang ganon? Imbis na idaan sana sa unang pag-atake. Kasi sila yung unang umatake na walang warning. Kasi talagang they have declared war. Pag ganon. Nako. Tuloy na natin, mga politika. Maubusan tayo ng oras. Nako. Happens, maybe we have to go back and finish it, maybe we don't. Inamin din ng Pangulo na hindi pa siya kontento sa mga nagiging takbo ng negosasyon dahil may mga mahalagang issue pa rin ang hindi na pagkakasunduan. Kabilang dito ang kapalaran ng nuclear program ng Iran, ang stockpile nito ng highly enriched uranium at ang control sa Strait of Hormuz. I can say that we can make a good deal right now, but maybe not a great deal, and if it's not a great deal, we're not making it. Iginiit ni Trump na hindi siya nagmamadali sa pagbuo ng kasunduan at mas mahalaga umano ang pagtiyak na pabor ito. Bakit ngayon hindi ka mag-declare? Diba? Tinatanong natin ngayon ng ating mga kapolitika, bakit kaya hindi siya ngayon mag-declare? Kasi tinatanggi na ngayon ng Iran. So, this has a long effect. Yung matinding epekto nito ay sa ekonomiya mismo ng Amerika. Kasi, 'di ba, your ammunition reserve is already depleted, for example. Example lang naman, natin sinasabi na already depleted na. Wala tayong ganung agenda. We are just here to patronize good thoughts, good idea for the more fruitful exchanges or fruitful tradings of ideas. Ako, may pagganong pa talaga tayong nalalaman, mga politika. So, siguro, namulubi na rin siguro sila sa kanilang armas. Ganon talaga yung konsensya mo talagang babagabagin. Nako, Tagalog yun, mga kapolitika. Imagine mo, yung isang missile nagkakahalaga ng $2 milyong, for example, mga kapolitika, ipinakain mo yon sa mga nagugutom, sa mga inirehabilitate mo yung pondo na yon sa mga estado ng Amerika na na-invade na ng mga zombie kasi nga may iba't ibang mga drugs na naka-contaminate na doon sa lipunan or sa society ng isang mga may mga estado sa Amerika na ganun yung kalagayan. Ganun sana yung pinaglaanan mo imbis na hindi natin masasabi kasi 'di ba kanya-kanyang kanya-kanyang intelligence network yan. So mas priority siguro nila na makipaggera kasi mas maganda yun. It is for a better good. It is a choice of a lesser evil na sinasabi natin, yung mas maliit na evil. Ano bang Tagalog kasi ng evil? Nako, mga kapolitika, tingnan natin ulit. Sa Estados Unidos at sa seguridad ng mundo. Ayon sa mga US officials, kasama sa mga pinag-uusapan ang posibleng pagwasak o paglipat sa ibang bansa ng stockpile ng highly enriched uranium ng Iran. Pero nilinaw ni Trump na walang pag-aalis ng sanction o financial relief hanggat hindi tumutupad ang Iran sa mga kondisyon ng Washington. We're not talking about any easing of sanctions or giving money, no sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money.
Samantala, nanindigan din si Trump na kung hindi umano inunahan ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran noong mga nakaraang buwan, posibleng mas malaking banta ang inabot ng Israel at iba pang kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, hindi lamang para sa interes ng Estados Unidos ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang administrasyon, kundi para na rin sa seguridad ng buong mundo. If we didn't hit them with the B-2 bombers, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks from that date because they were ready to go. And if they had a nuclear weapon, it would have been used already. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the So yun na lang yung sinasabi natin. Mas pinili siguro ni President Trump yung tinatawag natin na lethal evil. Why? Kasi within 2 weeks daw magkakaroon na sila ng nuclear weapon and America is afraid. Bakit kaya takot na takot sila? Siguro dati magkaalyado itong dalawa sa Gulf War. You remember the Gulf War in 1991 na yung Iran at yung Iraq ay nagkakaroon ng gera, and then instead of US and Iraq, there is a sort of a proxy war between US and Iraq, and ginamit yung Iran. So magkakampi technically yung US at Iran. I don't know, mga politika, baka hindi natin accurate yung memory ko. Ako, mga politika, medyo medyo talagang mas pinili ng Amerika na bombahin kasi in 2 weeks daw. Siguro iniisip nila, baka iniisip nila na silang bubombahin ng Amerika kasi mayroon na. Ganun ba yun? Pag nakabuo ng missile or nuclear armament yung Iran, ay kailangang hindi pwede kasi baka bombahin. Kaya, hindi natin alam. But still, the point ng Amerika, magandang point naman ng Amerika, hindi naman natin sinasabing magandang point naman nila na they are just trying to put an end to the nuclear research on nuclear weapons of Iran. But what gives you the right? Yan yung tinatanong mismo ng Iran. Bakit mo papakialaman? We are a sovereign state. Are you our master state? We are your vassal state? Parang kaya, mga kapolitika. Nako, mga kapolitika. And technically, mga kapolitika, Nako, technically, mga kapolitika. Stop! Yes, ha? So, dito tayo mag-i-stop. Nako. Kasi wala na po tayong oras, mga kapolitika, ha? Antabayanan nyo po yung susunod nating vlog, mga kapolitika. Uy, may time pa tayo para sa ating, sa ating musikahan. Magmusikahan ba tayo? Wag na, mga kapolitika. Wag na, mga kapolitika.